dahil daw nilabag ng mababang kapulungan yung right to due process ng pangalawang Pangulong. Dahilan, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon para dinggin bago na i-file yung articles of impeachment. Ngayon with due respect to the Supreme Court, nasa saligang batas na yung affording due process, which is, yung trial sa Senado. Ang due process is simply said, the right to be informed of the accusation and the right to be heard. Yan ay matutugunan sa trial sa Senado. Naka-built-in yan sa konstitusyon. Kasi yung Bill of Rights, yan yung na-cite nung desisyon na si Vice President Duterte was deprived of due process. Kalaki po yan doon sa aming mga argumento sa motion for reconsideration. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Yung kanyang pag-upo bilang Vice Presidente, hindi yan property. Hindi apektado ang kanyang liberty. Dahil habang nag-i-impeachment, wala naman ditong detention Patuloy siyang manunungkulan Life. Pagka mag-guilty naman siya sa Senado, wala namang bitay dito So, life, liberty, and property without due process of law. Due process of law. Ano po ba ibig sabihin ng due process of law? It simply means the right to be informed of the accusation and the right to be heard. Makinig yung kanyang panig. Gayong nabanggit ko, naka-built-in sa ating saligang batas yung due process, which is trial sa Senado, forthwith. Trial. So hindi siya na-deprive ng buhay, kalayaan, o pag-aari.